sa isang parte ng opisina kung saan hindi naaabot ng CCTV at madalang madaanan ng tao. Sa isang room na medyo mainit at maalikabok. Stock room ng mga supplies ng mga panlinis ng mga janitor sa opisina. Doon ay nakakita sila ng pagkakataon. Sinamantala ang lunch. Yun ang naging kantin ng dalawang taong gutom sa isa't isa. Si Tricia, isang magandang empleyada, makinis at sexy. Kahit sinong lalaki ay matatakam sa angking ganda niya. Karamihan nga ng mga lalaki sa opisina nila ay pinapangarap siya. Pero bigo sila dahil may pagka-choosy ang dalaga pagdating sa mga lalaki. Hindi ito basta-basta pumapatol sa kung sino man. Pero sa araw na to ay muling nabola at nakuha siya ng isang lalaki. Siya si Marvin, 31 years old at isang supervisor sa pinapasukang kumpanya ni Tricia. May asawa na si Marvin, pero kahit may asawa na to, ay talamak ang pambababae niya. Lahat ng babaeng matipuhan niya ay nakukuha niya. Bukod kasi sa pogi, ay may kaya din talaga to sa buhay. Sulit na sulit si Marvin sa 23 years old na contractual employee nila na si Tricia. Sa 2 buwan na pagtatrabaho ng dalaga sa opisina nila ay halos napagsawaan na ito ni Marvin. Sa loob ng stock room, nakapwesto si Marvin mula sa likuran ng dalaga. Nakaangat ang suot nito at nakabukas ang butones ng blouse. Ganito bang gusto mo, Tricia? Mayabang na salita ni Marvin na nooy gigil na gigil sa dalaga. Bigla namang humarap si Tricia kay Marvin at iginapos ang kanyang braso sa batok nito. Sumampa sa isang maliit na mesa ang dalaga, kaya kapwa buhat-buhat ni Marvin ang mga hita nito. Halos masira din ang mesang iyon dahil sa kanilang dalawa. Sa mga oras na yun ay nagkatitigan pa ang dalawa. Masyadong nakakaakit ang mga mata at tingin ng dalaga. Talagang maapil ito at may taglay na angking ganda. Kaya't hindi ito pinalampas ni Marvin. Dahil sa mga mapupungay na mata ni Tricia, ay tila nagbigay pa ito ng matinding gana kay Marvin na siyang nagpaabot sa kanya sa limitasyon. Ito ang pangalawang beses na ginawa nila yon sa storage room. Naunang lumabas si Marvin, pero hindi gaanong halata. Ganun pa man, ay may kasabwat na silang janitor na si Mang Celso, na siyang binabayaran ni Marvin ng 2,000 para sa ikakatahimik lamang nito. Nakasalubong ni Tricia si Mang Celso, ang matandang janitor ng opisina. Lalampasan sana ito ni Tricia, pero naisip niya na kausapin ito. Mang Celso, please lang po, wala sanang makakaalam nito Alam kong binabayaran kayo ni Sir Marvin, pero gusto ko lang makasigurado na hindi talaga ito makakalabas sa iba. Mahinay na wika ni Tricia. Nilampasan muna siya ng matanda bago ito nagsalita. Pero Ma'am Tricia, hindi lang naman po si Sir Marvin ang may utang sa akin Sagot ng janitor. What? Ano pong ibig niyong sabihin? Takang tanong ng dalaga. Hindi ba, 2 po kayo ni Sir Marvin ang may utang sa akin?
Pero si Sir Marvin lang ang nagbabayad. Ikaw hindi. Ngiting asong tugon ng matanda. Tangina naman, Mang Celso. Hindi pa ba sapat ang binabayad sa inyo ni Sir Marvin? Inis na wika ng dalaga. Hindi pa, iha. At isa pa. Hindi naman pera yung gusto kong ibayad mo sa akin eh. Biglang kinabahan si Trisha sa huling sinabi ng matanda. Pag-isipan mo, iha, ha? Dahil tandaan mo, dalawa kayo ni Sir Marvin ang may utang. At ikaw, hindi pa nakakabayad sa akin. Kung hindi ka magbabayad, alam mo naman na siguro yung mangyayari, di ba? Ano ho? Anong mangyayari? Matapang na tanong ni Trisha. Biglang pinakita ni Mang Celso ang larawang kuha niya sa kanyang cellphone. Visit. May ebidensya pala siya. May video pa ito, iha. Kaya pag-isipan mo na. At tandaan mo, hindi pera ang kailangan ko sa'yo. Nakangiting pagbabanta ng matanda at agad na tong naglakad paalis matapos ng kanyang sinabi. Sobrang takot naman ang pumalot kay Trisha. Alam niya ang gusto nito. Iyon ay ang maangkin din siya. Gusto niyang sabihin kay Marvin ang mga yun, pero natatakot siya dahil may hawak na ebidensya ang matanda. Tiyak na iskandalo ang aabuti nila sa opisina, lalo pa't may asawa si Marvin. Sa pagkakataong yun, ay tila wala siyang ibang solusyon na naiisip, kundi pumayag sa gusto ng matanda. Huwebes, 12:35 p.m. Muli ay nagsalo sila Marvin at Trisha sa storage room. Tulad ng dati, ay mauunang munang lumabas si Marvin bago si Patricia. Sa ilang sandali pa, ay nakalabas na rin si Trisha. Pero laking gulat niya nang makita niya si Mang Celso na nooy naghahanda na ng kanyang pagkain. Lalampasan na sana niya ito. Pero natigilan siya nang magsalita ang matanda. Kay sarap marinig ng mga pagsigaw mo, iha. Mahinay na wika nito. Hindi naman tumugon ng dalaga. Bagus ay nagpatuloy ito sa kanyang paglalakad. Kailan ka nga pala magbabayad ng utang mo? Muling tanong ng matanda. Natigilan muli ang dalaga sa paglalakad at tila hindi malaman kung ano ang isasagot niya kay Mang Celso. Dahan-dahan ding lumapit ang matanda sa kanyang likuran at halos inilapit ang kanyang labi malapit sa batok ng dalaga. Damang-dama ni Trisha ang hininga nito na bumubuga sa kanyang batok. Wala kang magagawa, iha, kung hindi bayaran ako. Dahil madali ko lang maikakalat ang mga sikreto niyo ni Sir Marvin. Bulong ng matanda sa kanya. Wala pa ring maisagot si Trisha. Hindi niya malaman kung paano niya malulusutan ang problemang yun. Bigla na lang naramdaman ni Trisha ang paghaplos ng matanda sa kanyang bewang. Ano, iha? Nag-aabang ako ng sagot mo. Naniningil na ako eh. Muling wika ni Mang Celso. Dahil sa takot ay wala pa ring sagot si Trisha at nanatili lang siyang nakatindig. Alam ko na. Wika ng matanda, sabay dukot sa bulsa ng kanyang polo shirt ng ballpen at pumunit ng pirasong papel sa mesa malapit sa kanya. Tawagan o i-text mo na lang ako kapag nakapag-isip-isip ka na. Sabay abot ng matanda ng kanyang cellphone number.
Wala namang nagawa ang dalaga kundi tanggapin ang papel na yun. O sige na ma'am, manananghalian na ako eh. Huling wika ng matanda. Nang makapasok na ang matanda sa storage room, ay tsaka lamang lumakad si Tricia pabalik sa working station. At hindi na nakuhang mananghalian pa dahil sa problemang kinakaharap niya. Makalipas ang ilang oras, patapos na ang araw ng pagtatrabaho. Biyernes na kinabukasan, kaya ilan sa empleyado ay masaya para sa weekend. Nasa 5 p.m. na ng hapon at kalahating oras bago ang uwian. Nakatitig lang sa kanyang monitor si Tricia, pero napukaw yon nang mag-ring ang phone niya. Hello? Paunang bati ni Tricia. Hi sweetie, how's your day? Bulong ni Marvin sa kabilang linya. Okay naman sweetie, eto, OT ako. Bulong na tugon ni Tricia. Ganun ba? Alright, uwi ka ng maaga ha? At huwag mo nalang tapusin yung OT mo kasi ako aalis din ako agad eh. Ang sagot naman ni Marvin. Alright, ingat din sweetie ah. Natapos agad ang usapan nilang yun. At muli ay binalik ni Tricia ang tingin sa monitor niya. Sa totoo lang ay naiisip pa rin niya ang nangyayari sa kanya. Hindi niya alam kung paano re-resolbahan ang problema ang humahabol sa kanya. Naiisip tuloy niya na karma niya siguro yun. Dahil sa pakikipagrelasyon niya sa lalaking may asawa pa. Dahil doon ay hindi niya malaman kung saan magsusumbong dahil sa natatakot siya sa iskandalong pinasok niya. Alam niya sa nangyayari ngayon ay hindi na makukuha pa si Mang Celso sa pera dahil alam niya kung ano lang ang habol nito sa kanya. At yun ay ang matikman din siya nito. Tangina, pagbigyan ko na lang kaya siya. Siguro naman titigilan na niya ako. Bulong nito sa sarili. Pero sa totoo lang, sa tuwing naiisip niya ang itsura ni Mang Celso, ay tila nawawalan siya ng lakas ng loob na pagbigyan nito. Sino ba naman kasing babae ang gustong magpayari sa isang matanda na sobrang pangit? Shit talaga. Tricia, mag-isip ka nga. Bulong ulit nito sa sarili. Lumipas ang kalahating oras. 5:30 p.m. na. Ito na ang oras ng uwian nila. Tila hindi pa rin makapag-isip si Tricia. Naapektuhan tuloy ang trabaho niya sa mga iniisip niya. I think dapat malusutan ko to. Pinasok ko to, kaya dapat malampasan ko to. Bulong ni Tricia sa sarili. Kasabay nun ay kinuha niya ang kanyang phone at nagdial at tinawagan si Mang Celso. Hello? Sagot sa kabilang linya. Si Tricia to, Mang Celso. Mamaya po, 9 p.m. Diyan sa storage room. Diretsong sambit ni Tricia. Sige po, Ma'am Tricia. Sagot naman ang matanda. At isa pa, maligo po kayo ah. Dugtong pa ng dalaga. Ay, sige po ma'am. Okay na okay po ako dyan. Sagot ng matanda. Wala nang ibang naiisip si Tricia na solusyon sa problema niya kung hindi ang magparaya sa matanda. Gagawin niya ito upang matahimik na rin siya. Ilang oras pa ang lumipas at ginawang normal lang ni Tricia ang buhay niya sa trabaho. Kailangan niyang gawin yun para magawa ang trabaho sa opisina. Sa nagdaang oras ay natapos naman niya ang kanyang gawain. Ay, salamat. Natapos ko na itong report. Bulong ng dalaga.
Agad siyang nag-ayos ng mga gamit niya. Dahil sa totoo lang, masinop si Tricia. Napaka-organisado nito sa kanyang mesa. Ilang sandali pa ay tumingin na ito sa kanyang relo. 8:40 p.m. na. At doon ay meron pa siyang dapat tapusin. Wala na ring tao sa floor niya, kaya ito ang oras na binigay niya sa matanda. At least doon ay safe niyang magagawa ang pagbabayad ng utang. Ayaw din niya kasi na dalhin siya ng matanda sa labas. Ayaw niya na pag-isipan siya ng mga tao na makakakita sa kanila. Lumipas pa ang oras, 9:00 na ng gabi. Tinungo na ni Tricia ang storage room. Bawat hakbang niya patungo doon ay tila nagbibigay kaba sa kanya. Kalma ka lang, Tricia. Kailangan mo nang tapusin to eh. Bulong niya sa sarili. Huminga muna siya ng malalim bago binilisan ang paglalakad. Kumatok siya sa pintuan. Agad na binuksan ng matanda ang pinto ng storage room. Tila naman bumilis ang tibok ng puso ng matanda nang makita ang isang napakagandang babae. Tuloy ka, ma'am. Masayang sambit ni Mang Celso. Agad namang pumasok si Tricia sa storage room. Sa loob ng kwarto ay agad nakita ng dalaga ang isang foam na ginagamit bilang higaan o kama. Mukhang bagong bili kaya malinis at kaaya-ayang higaan. Napansin din niya ang isang electric fan sa may bangkuan. Mukhang pinaghandaan ito ni Tanda. Bulong niya sa sarili. Bigla naman siyang natigilan nang maialok ang matanda sa kanya. Ma'am, ito po yung juice. Inom po muna kayo at nang makarelax. Alok ni Mang Celso. Agad na pinagtaka ni Tricia ang pagiging mabait ng matanda sa kanya. Bagay na hindi niya nakikita sa simula. Pero hindi niya rin maintindihan kung bakit niya inabot ang baso ng juice ni inialok ng matanda. Pagkakuha niya ng baso, ay napansin naman niya na bagong ligo si Mang Celso at may kaaya-ayang amoy. Pasensya na ho ma'am kung umabot pa ako sa ganito. Masyado kasi ako nainggit kay Sir Marvin kasi nakadali pa siya ng bata. Biglang wika ng matanda. Yun lang pala yung gusto mo eh. Bakit hindi mo gamitin ang pera na pinibigay sa'yo ni Sir Marvin? Para kumuha ka ng bayaran dyan sa gilid-gilid. Galit na wika ni Tricia. Ginawa ko na yun, ma'am. Sagot ng matanda. Yun naman pala eh. Bakit gusto mo pa sa'kin, Mang Celso? Muling tanong ni Tricia. Wala ako kasing bayarang babae yung gustong pumatol sa akin, ma'am. Kahit alokin ko pa ho sila ng malaking pera. Natigilan naman si Tricia sa huling sinabi ng matanda. Sa akin na lang daw ho yung pera ko. Ma'am, alam ko naman na pangit ako eh. Pero kahit pala tapalan ko ng pera ang babae, ay di pa rin ako papatulan. Nanatili lamang natahimik si Tricia at tila ba biglang naawa sa ikinukwento ng matanda. Kaya ito, napilitan ho akong i-blackmail kayo para man lang makaranas ulit ako ng saya. Dugtong pa ulit ni Mang Celso. Nilapag na ni Tricia ang wala ng laman na baso ng juice sa table. So, binablackmail mo ko. Mang Celso, ito ang una at huli. Siguro naman bayad na ako dito. Sambit ni Tricia. Po ma'am, pagbigyan niyo lang ako, okay na ho ako. Tugon ng matanda. Kung ganoon, simulan na natin.
Matapang na wika ni Trisha. Agad na sinimula ni Trisha na alisin ang pagkakabutones ng sleeveless na blouse niya, pero agad naman siyang pinigilan ng matanda. Ma'am, gusto ko pa sana ako na mag-aalis din sa inyo eh. Mahinay na wika ng matanda. Tila walang kamalay-malay si Trisha na kusang tumango ang ulo bilang pagbayag sa gustong mangyari ni Mang Celso. Agad na pumwesto si Mang Celso sa kanyang likuran at humawak sa magkabilaan niyang balikat at dahan-dahan siyang inupo nito sa may foam. Ramdam ni Trisha ang hininga ng matanda sa kanyang batok at hindi niya maintindihan na tila may kakaiba siyang nararamdaman. Wait, bakit ganito? Bulong ni Trisha. Kakaibang uhaw ang bumalot sa kanyang diwa na ngayon niya lang naramdaman. Pwisit, tinatablon ba ako sa matandang to? Bulong pa ni Trisha sa sarili habang patuloy na humahaplos ang matanda sa kanyang mga braso. Mukhang tumatalab na yata yung pinainom ko Bulong naman ni Mang Celso. Tumalab na nga yung nilagay ng matanda sa juice na ipinainom niya kay Trisha. Kaya halos hindi malaman ng dalaga kung ano na ang nangyayari sa kanya. Talagang nasasabik ang matanda kay Trisha. Dahil sa simula pa lang na makita niya to, kung paano gamitin ito ni Marvin, walang araw na hindi ito nangarap na magawa din niya yon sa dalaga. At ngayon nga, nasa harapan na niya ang napakagandang dilag. Kahit balikat at braso pa lang ang nakikita ng matanda, ay tila manghang-mangha na ito dahil sa kinis at puti nun. Si Trisha naman ay patuloy pa rin pinagtatakahan ang pagbabago sa sarili. Dahil sa gamot na niligay ng matanda, ay tila nakakaranas siya ng pagkauhaw na dapat ay hindi niya maramdaman kay Mang Celso. Ano ba to? Nadadala ako sa matanda. Bulong ni Trisha sa sarili. Pinipilit ipihit ni Mang Celso ang mukha ni Trisha paharap sa kanya. Pero lumalaban pa to. Kaya naman panayang pisngi, leeg at tenga lang ang naabot ng labi ng matanda. Nang matanggal na ng matanda ang lahat ng butones, ay natigilan siya nang masilayan niya ang ganda ng hubog ng likuran ng dalaga. At doon ay lalong nabaliw si Mang Celso. Makinis, maputi at napakagandang tingnan ang guhit sa likuran ni Trisha. Kaya naman si Mang Celso ay halos itulak niya pababa si Trisha. Ayaw nang mag-aksaya ng oras ng matanda. Agad itong pinatihaya si Trisha at agad lumusong sa magandang dalaga. Sa una ay napigilan pa siya ni Trisha dahil medyo nandidiri ito sa matanda. Pero dahil sa lakas ni Mang Celso ay nagawa nitong maalis ang dalawang kamay ni Trisha hanggang sa tuluyan ng nagwagi ang matanda. Gil na gigil si Celso kay Trisha at halos malagutan na ito ng hininga. Si Trisha naman ay nandidiri pero nandun pa rin sa isip niya ang tanong na bakit siya nag-e-enjoy. Ilang sandali pa ay natigil ang matanda. Kitang-kita niya ang kagandahan ng dalaga na nooy hingal na hingal. Kaya naman agad niyang tinapat ang mukha nito sa mukha ni Trisha. Doon ay pinagmasdan niya ang kagandahan ng mukha ng dalaga.
Tila ba'y kinakabisado niya ang bawat bahagi ng mukha nito. Ang ganda mo talaga, Ma'am Tricia. Kaya nga hindi ko napigilan na hindi to gawin eh. Mahinay na sambit ng matanda. Unti-unting dumilat si Tricia nang marinig ang sinabi ni Mang Celso. Nakita niya sa harap niya ang kulubot at pangit na matanda na nooy nakatagan sa kanya. Nabigla si Mang Celso dahil bigla siyang sinunggaban ng dalaga. Halos yakapin ng dalaga ang batok ng matanda. Masimsim lang niya ng husto ang labi nito. Tahimik at madilim na ang ilang bahagi ng opisinang yun. Karamihan sa mga nag-overtime na empleyado ay nakauwi na. Pero sa isang sulok kung saan hindi nahagip ng CCTV, sa isang maliit na storage room, nagaganap ang isang makamundong pangyayari. Si Tricia sa mga oras na yon ay pumatol sa isang matanda at pangit na si Mang Celso. Tuluyan ang tinangay ng alo ng dalaga. Kasabay ng gamot na pinainom sa kanya, ang lalong nagdala sa kanya higit pa sa kanyang limitasyon. Napatingin si Tricia sa matanda. At napansin niyang pagod na ito at tila nangingilid ang mga luha. Oh, Mang Celso, bakit naman ho kayo naiiyak dyan? Malambing na tanong ng dalaga. Salamat iya. Salamat dito. Naiiyak na wika ng matanda. Naiiyak si Mang Celso sa saya dahil sa tinamasa niya sa dalaga. Dahil doon ay tila lumambot ang puso ni Tricia. Naramdaman niya ang kalungkutan na dinadanas ni Mang Celso. Hindi na ito nakapag-asawa dahil siguro sa pangit siya at ilang beses ding na-reject kahit na ng mga bayaran sa kalye. Kaya hindi ito kailanman nakasubok ng isang babae. Ngayon lang, sa katandaan niyang yun, siya nakaranas. Tahan na, baby. Nandito na ako. Malambing na wika ng dalaga at sinabayan niya pa to ng halik na ubod ng tamis. Bigla namang tinapat ni Tricia ang kanyang bibig sa tenga ng matanda at bumulong. Sige na baby, tahan na. Don't worry. Masusundan pa to, okay? Malambing at nakakatangay na salita ng dalaga. Bigla namang napatigil ang matanda sa pag-iyak at tiningnan si Tricia. Papayagan kitang umulit, Mang Celso. Kahit anong oras mo gustuhin. Talaga ho, ma'am? Salamat po, Ma'am Tricia. Magkahalong lungkot at ngiting tugon naman ng matanda. Napansin ng dalaga ang pagkatahimik ng matanda habang sila ay nagbibihis. Pero hindi niya muna to pinuna. Halos 10:00 na ng gabi nang sila ay lumabas ng building at dito na rin niya tinanong ang matanda. Mang Celso, bakit ho ang tahimik niyo? Wala po, Ma'am Tricia. Sorry po talaga sa pang-blackmail ko. Tutuparin ko po yung sinabi ko sa inyo. Isang beses lang to. Makakaasa ho kayo sa akin na ako lang ang makakaalam ng lihim niyo ni Sir Marvin. Seryosong tugon ng matanda. Bigla namang umangkla sa braso ng matanda si Tricia. Tutuparin ko rin yung sinabi ko sa iyo kanina, Mang Celso. Ngiting sambit ni Tricia. Napatingin naman ang matanda sa kanya. Papayagan kita anytime you want. Dugtong pa ng dalaga. At doon, tila nagulat si Mang Celso sa sinabi ng dalaga.
Inakala niya kasi na nasabi lang yon ang dalaga dahil sa gamot na pinainom niya. Ngayon, nakita niya na seryoso ang dalaga sa muling pagbanggit niya rito. Doon na nagsimula ang pagiging close ng dalawa. Naging malapit sila sa isa't isa na parang tunay na rin na magkasintahan. Pagkatapos ng mahigit 1 taon, ay naisipang mag-resign ni Trisha sa kumpanyang pinapasukan niya. Dahil may mas malaking opportunity na dumating sa kanya sa ibang bansa. Mag-1 taon na rin niyang iniiwasan si Marvin. Simula nung mapalapit ito kay Mang Celso. Sa isip-isip niya, mainam na rin yun para makaiwas sa gulo. Last day niya sa opisina at nagliligpit na siya ng mga personal na gamit niya. Nagulat na lamang siya nang may naglapag ng kape sa table niya. Salamat po, Mang Celso. Mahinay na sambit ni Trisha. Tumulong din si Mang Celso sa mga ilan pang ligpitin ng dalaga. Wala silang kibo habang ginagawa ang mga yun. Ilang sandali pa ay okay na ang lahat ng iuwing gamit ni Trisha, pati mga papers na may iwan niya. At dahil wala lang maisipang gawin, ay napatingin siya kay Mang Celso. O paano, Mang Celso? Ito na rin yung last day na magkikita tayo. Biglang sambit ni Trisha. Mag-a-abroad na rin si Trisha at doon magsisimulang hubugin ang hinaharap. Good luck sa'yo doon, Ma'am Trisha. Mag-iingat ka doon. Mahinay na tugon naman ng matanda. Hindi naman na naulit ang mga ilan nilang pagpuslit sa storage room. Pero para kay Trisha, isa ang matanda sa nagpasaya sa kanya. Nirespeto naman siya ni Mang Celso nang hilingin niya dito na tigilan na ang kanilang ginagawa. Pero tila ba tumatak na si Mang Celso sa kanya. O Ma'am Trisha, dalhin ko na to sa storage room. Ako na hong bahala dito sa iba. Pwede ka nang umuwi. Biglang sambit ang matanda. Pero napansin ni Trisha na masyadong maraming daladala ang matanda kaya nagpresenta itong tumulong sa kanya. Pagkarating sa storage room, agad naman nilang nailagay sa maayos na mga pwesto ang mga ilang kagamitan. Madaming bumalik sa alaala ni Trisha dahil doon sila nagsimula ni Mang Celso. Salamat, Trisha, at hindi na ako magpapabalik-balik. Pasalamat ng matanda. Pero natigilan ito nang mapansin niyang nakatingin sa kanya ang dalaga at nakangiti. Bakit po, ma'am? Takang tanong ni Celso. Walang sagot na binigay si Trisha. Bagkus ay lumapit ito sa kanya at bigla siyang ginawaran ng matamis na halik. Mang Celso, for the last time? Ngiting wika ni Trisha. At sa huling pagkakataon ay naghinang ang dalawa at pinagsaluhan ulit nila ang isa't isa sa storage room. Hanggang dito na lang po ang maiksi nating story. Sana ay nagustuhan nyo. Bago po magtapos ang video ito, inaanyayahan ko po kayo na mag-like at mag-subscribe sa ating channel. Thank you!